ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pakikialam sa buhay ng may buhay ay nakakasanayan na madalas ng iba. Tipong hindi makukumpleto ang araw kung hindi sila makikisawsaw sa buhay ng mga tao sa paligid nila. Ikaw kabarangay, mahilig ka bang makialam sa buhay ng ibang tao? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Miko, 35 years old, isang boy marites, kung tagurian ng mga kakilala ko. Hindi ko naman po ito kinakahiya dahil alam kong totoo naman ito. Nung una syempre nahiya ako nang punahin ako ng mga katrabaho ko sa pagiging tsismoso ko. Pero nagawa ko ng tanggapin ang sarili ko. Parte na ito ng identity ko. Basta alam ko naman kung hanggang saan lang ang mga ichichismis ko. Hindi naman ako katulad ng iba na sagad na kung makasira ng buhay. Pangkatuwaan lang itong chismis para sa akin. Lalo na kapag nasa opisina ako at walang ginagawa. Dahil sa tagal ko na kasi sa trabaho ay petiks na rin po ako dahil alam ko na ang pasikot-sikot. Mabilis ko lang natatapos sa mga inaabot na trabaho sa akin. Kaya marami akong libreng oras. Nung una'y sinusubukan kong manahimik na lamang sa aking mesa. Pero napapaapoy ng ibang katrabaho ko ang pagiging tsismoso ko. Nakikisali na rin ako sa mga usapan sa tuwing pare-parehas kaming nakakatapos ng trabaho. Hanggang sa isang araw ay nagsialisa na ang mga kapwa ko marites. Nalungkot ako. Napalitan din naman kaagad ang mga nawalang kamarites ko. May nag-apply sa opisina namin si Gian, kaedad ko lamang. Sa unang tingin ko ay iisipin kong mainhin at hindi nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Kaya nailang ako sa kanya dahil baka husgahan niya ako ang pakikialam ko sa buhay ng ibang tao. Pero noong nakapagpalagayan na kami ng loob ay nalaman kong chismis din pala ang bitamina niya. Doon na kami naging close sa isa't isa, Papa Dudut. Tinutulungan ko siya madalas na makatapos sa kanyang trabaho para lang may kachismisan na ako. Nalaman ko kasi na madaling magtiwala sa kanya mga tao sa opisina namin kaya maraming nire-reveal sa kanya. At yun lagi ang hinahanap ko. Siyempre bilang hari ng mga marites sa opisina ay marami rin akong inambag sa kanya na chismis. Kumbaga give and take lang kasi yan, Papa Dudut. Jean? Jean! Oh, bakit? Bakit ka tinawag ni Daisy kanina? Secret! Huwag mo nga ako ma-secret-secret dyan. Sabihin mo na. Anong meron? Ikaw talaga basta chismis? Grabe ka. Dali na bago pa tayo maabutan ng bus natin. Tapos mo na ba yung work mo? Hindi pa. O tapusin mo muna yan tsaka tayo mag-usap, okay? Huwag ka nga nang bibitin dyan. Sabihin mo na ngayon. Mamaya na! Hindi ako makaka-concentrate sa work kung hindi ko malalaman kung ano yung sinabi ni Daisy sa'yo. Hay nako, Miko. Wala ka talagang pinalalagpas na chismis, no? Magre-resign na raw si Daisy. Naku, akala ko naman kung ano na. Hindi ka ba na-shock man lang doon? Sa 8 years ni Daisy dito sa opisina, 9 years siya na pinagkakalat na magre-resign na siya. Sumobra pa nga ng 1 taon, no? Tibuyak si Daisy. Hoy, seryoso ba? Bakit lagi naka-high heels at lipstick? Iba na kasi ang mga tibu ngayon. Hindi na yung lagi nakasuot ng oversized t-shirts, six-pack shorts at nakamotor. Hala, baka may gusto siya sa akin. Hindi kaya type niya ako. Parang may gusto. Kasi, panay kasi ang titig niya sa akin lalo na sa dibdib ko. Baka kasi nalilita siya sa dibdib mo. Che!
Kilala ko ang trip niyan. Hindi ikaw. Huwag ka mo offend. Hindi kasi ikaw yung tipong gustuhin ng mga tibo. Pero palong-palo ka sa mga lalaki. Sino bang trip niya? Bakit? Selos ka? Loko ka ha, gusto ko lang malaman no. Si Ma'am Mara. Oh, mahilig pala siya sa 50 anyos na manang. Mukhang bitter ka na, hindi ka ang trip ni Daisy ah. Parang malabo naman kasing matripan niya si Mamara. Wala naman kasing kagusto-gusto ron, no? Kanya-kanyang taste lang yan. Mahilig ako sa kilawin. Ikaw, gusto mo ba? Ayoko nga! O di, gets mo na yung sinasabi ko. Sakala mo yan si Daisy, kama lang ang habol niyan sa mga babaeng trip niya. Malakas ang takot niya sa commitment. Ah, kaya pala hindi siya obra sa akin kasi sinasamba ko ang salitang commitment. Konti na lang, isipin ko na type mo si Daisy. Ano, ireto na ba kita? Curious lang ako, no? Yan ang gusto ko sa'yo. Curious ka. Diyan ako nagsimula. Tingnan mo ngayon, batikan chismoso na ako. At proud ka pa talaga, ha? Achievement to sa akin. Hindi lahat ng lalaki kaya maging relevant na chismoso. Ewan ko sa'yo, bumalik ka na nga sa trabaho mo. Baka basita na naman tayo ni Mamara niyan. Kapag may nalaman kang intriga kay Mamara, sabihin mo kagad ha. O ikaw ang magsabi sa akin. Ikaw tong malapit sa kanya, no? Bago lang ako dito. Pero marami nagtitiwala sa'yo rito. Kaya pag may nalaman ka tungkol sa kanya, ha, huwag ka maiyang magchismis sa akin. Nagbalik na ako sa trabaho pero hindi ako makapag-concentrate. Wala pa kasi ako noon na nakukuhang magandang chismis. Para bang nanghihina ako. Kung magtatanong naman ako at magtatanong din kayo kung saan ko nga ba nakuha ang ugali kong pagiging chismoso, nakuha ko po ito sa pamilya ko. Likas kasi sa pamilya namin ang chismisan, Papa Dudut. Hindi pwedeng lumipas ang isang buong araw nang hindi kami nagchichismisan. Bata pa lamang ako ay lagi na ako nakaharap sa mga tiyahin kong walang ibang ginawa kundi ang magchismisan. Natutuwa akong makinig sa kanila lalo't may kasama pang galaw ng katawan at matinding facial expression. Hindi ko na kailangang manood ng telebisyon dahil sa kanila lang ay naaaliw na ako. Sinasali na rin ako noon sa chismisan dahil ako ang madalas nilang pain sa mga gusto nilang pakialaman ng buhay, Papa Dudut. Masaya naman akong nakakapag-deliver noon ng chismis sa kanila. Kahit papaano ay na-validate ang pakiramdam ko. Sa ganung paraan lang kasi ako noon napapansin sa pamilya namin. Kaya dahil doon ay masasabi kong magaling talaga ako. Kahit nakalayo na ako sa anino ng mga chismosang pamilya ko ay nagpatuloy pa rin ako sa pagpapakalat ng chismis. Nakaugalian ko na talaga yon. Hindi na ganun kadaling baguhin yon. Wala rin naman akong plano kasi sa totoo lang ay nare-relax ako kapag may intriga akong nalalaman sa buhay ng ibang tao. Parang kahit papaano ay na-excite ako dahil makulay at puno ng intriga ang buhay nila. Hindi kagaya sa akin na puro bahay at trabaho lang ang pinagkakaabalahan. Walang masyadong exciting na ganap sa buhay ko, Papa Dudut, kaya nga siguro wala rin akong naririnig na chismis sa akin. Kasi wala namang masyadong importanteng nangyayari sa akin. Kaya hindi ako pwedeng maging artista kasi wala silang mahahagilap na chismis sa akin. Pwede pa ako maging blind item host sa mga celebrity TV shows. Baka roon ako pumatok dahil mas marami pa akong alam na makukulay na pangyayari sa buhay ng ibang tao kesa sa akin mismo, Papa Dudut. Jean, tapos ka na sa work mo? Konti na lang pero tinatamad na akong tapusin to. Maganda yan. Chismisan tayo. May baon ka ba? Ako pa talagang tinanong mo. Splok na, ano ba? Si Chad sa HR, alam mo na ba? Yung mabaho yung tenga? Hindi ko alam na mabahong tenga niya. Pero mamaya pag-uusapan natin yan ha. O ano naman ang meron sa kanya na alam mo?
matatanggal siya sa trabaho. Hoy, seryoso ba yan? Galing to sa reliable source ko. Kumapit ka na, may mas matindi pa. Ano? Natanggal siya sa trabaho dahil ninakaw niya yung 13-month pay ng isang employee rito na matagal na nag-resign. Paanong ninakaw? Para namang imposible yan. Meron ako source sa accounting office. May kakuntsaba si Chad doon para makuha nila yung mga bayad para sa mga nag-resign na mga employees. Hoy, hindi ko pa rin alam kung paano nila nagagawa yun ha, kasi ang hirap lusutan yan. Ilang taon na pala nilang ginagawa yun? Hindi lang 13-month pay ang kinukulimbat nila. Marami pa. Grabe, nakakakilabot yung chismis mo. Hindi talaga nananalo ang kasamaan sa huli. Huwag kang magsalita ng ganyan ha, kasi masama itong pagchichismisan natin. Ayoko matalo sa huli. Hindi tayo matatalo. Nasa panig natin ang tama. Kailan naman naging tama ang chismis? Basta sa bibig ko nang galing ang chismis, tama yan. Miko! Ay, Jean! Mamara, Mamara! Tapos niyo na bang mga trabaho niyo? ako tapos na ma'am. Si Jean, tinatamad daw siyang tapusin. Miko? Kaya saan mo pareho tayo mapahamak dito? Dapat may isa magsakripisyo. Jean, tapusin mo ng trabaho mo. At ikaw naman, Miko, hindi porkit tapos mo ng trabaho mo, mang-iistorbo ka na sa mga kasamahan mo. Paanong hindi tatama rin si Jean kung lagi mong iniistorbo? Kaya nga, ma'am. Wow, nilaglag ako. Kailangan may magsakripisyo, di ba? So ikaw ngayon ang isasakripisyo ko. Tumigil na kayong dalawa dyan. Opisina ito at hindi playground. Unahin niyo magtrabaho at hindi puro chismisan ang inaatupag niyo. Hindi naman po kami nagchichismisan ma'am. May pinag-uusapan lang kami. At anong pinag-uusapan ninyo? Buhay na ibang tao. Since marami ka pang time na natitira bago ang uwian, Miko, pumunta ka sa office ko ngayon at maipapagawa ako sa'yo. Ma'am, kailangan ko palang i-double check yung mga reports na ginagawa ko. Baka kasi may mali sa spelling o... Pumunta ka na ngayon! Yes ma'am. Papadudot naglakad na si Ma'am Mara papasok sa kanyang opisina. Napakamot na lamang ako sa ulo ko habang pinagmamasdan si Jean na paimpit na tumatawa mula sa kanyang mesa. Binato ko siya ng stapler at nakita yon ni Ma'am Mara. Mas lalo tuloy siyang naggalit sa akin. Pinagmadali niya akong pumasok sa kanyang opisina, Papadudot, at nadapa pa ako sa kakamadali ko dala ng takot. Nakita tuloy ng mga kaopisina ko ang mga nangyari. Napahiya ako. Nagngingit-ngit ako sa galit kay Ma'am Mara. Bad mood na naman kasi siya at ako ang pinagtripan niya. Ganon kasi siya. Kapag mainit ang ulo niya ay dinadamay niya kaming mga under niya. Kaya hindi ako naging malapit sa kanya. Kaya sa tuwing nakikita ko siya ay iniiwasan ko siya, Papadudot. Basta nakakasalubong na nagkakasalubong na ang mga kilay niya at palakad-lakad na siya sa opisina, magkukunwari na lamang na may ginagawa ako para hindi ikaw ang pagtripan niya. Nasanay na ako sa ganon, kaso ang mali ko ay naabutan niya kami ni Jean na nagchichismisan. Sakto pang bad mood siya noon. Nung nasa loob na ako ng opisina niya ay pinagalitan niya ako sa pangiistorbo kay Jean. Kahit na hindi naman niya alam ang buong kwento ay pinagalitan pa rin niya ako. Hindi niya ako hinayaang mag-explain. Nasaktan tuloy ang pagkalalaki ko. Lalo't nakabukas pa noon ang pintuan niya habang pinapagalitan ako. Nakita tuloy ng mga kaopisina ko kung paano niya ako bulyawan. Sa gilid ng mga mata ko, alam kong pinag-uusapan na nila ako. Sa wakas, meron na rin silang latest issue para sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, Papadudot. Natagalan din ako sa opisina ni Ma'am Mara. Marami siyang sinasabi sa akin na hindi ko na inintindi dahil mas iniintindi ko ang galit ko sa kanya. Kaya pagkalabas ko ng opisina niya, pinangako ko sa sarili ko na hahalongkatin ko ang buhay niya. Siya naman ang magiging una sa listahan ko ng mga taong sisiraan ko ang buhay gamit ang kapangyarihan ng chismis. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dinamdam ko noong pinagalitan ako ni Ma'am Mara, Papadudot. Hindi ako natuwa sa pagpapahiya niya sa akin. Hindi ko kasi gusto na ipahiya ako sa ibang tao, lalo na sa mga kakilala ko.
matagal bago ako makalimot sa ginawang hindi maganda sa akin ng ibang tao. Minsan nga ay hindi na talaga ako nakakalimot pa. Kinikimkim ko lahat ng galit sa tao na yon at madalas ay gumagawa ako ng paraan para makaganti. Sa nakalakihan kong pamilya ay ganon lagi ang patakaran. Wala akong planong putulin ang nakasanayan ng pamilya namin. Sa tuwing may nananakit, nang nararamdaman ko ay nakalista na ang taong yon para gantihan ko. Kaya naman pinangako kong makakaganti ako kay Ma'am Mara. Kahit sa anong paraan, hindi ko pwedeng hayaan na lamang ang ginawa niya sa akin. Kailangang may magawa ako para naman maipagtanggol ko ang sarili ko. Kaya naman ang ginawa ko ay nangalap ako ng impormasyon kay Ma'am Mara. Malihim si Ma'am Mara at hindi siya pala kwento at malapit sa aming mga hawak niya. Kaya nahirapan ako sa una na makaalam ng mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Pero dahil na rin sa tulong ng social media accounts ay naging posible ang paghahanap ko ng mga detalye sa kanya. Isang araw ay tinapos ko ang lahat ng trabaho ko para sa buong linggo. Kailangan ko kasi ng sapat na oras para makakalap ng mga impormasyon tungkol kay Ma'am Mara. Hindi ko muna yon sinabi kay Jean para hindi maudlot. Pero wala naman akong balak na itago sa kanya yon. Si Jean naman talaga ang unang taong pagsasabihan ko ng chismis tungkol kay Ma'am Mara. Pero gusto kong ilatag yon sa kanya kapag kompleto na. Busy ka? Oo, Kape muna tayo. busy nga eh. Mabilis ka lang namang nakakatapos ng trabaho eh. Lika na, sama mo na ako magkape. Uhaw na yung kaluluwa ko. Pasama ka na muna sa iba. May ginagawa pa ako. Ano ba ginagawa mo? Bakit parang hindi mo maiwan-iwan yan, ha? Basta, magkape ka na nga lang dun. Hindi na. Naiintriga ako sa ginagawa mo. Work ba yan? Basta nga. Chismis yan! Ano? Huwag mo na akong linlangin, no? Hindi ka mag-e-effort ng ganyan kung hindi yan dahil sa chismis. Umamin ka na nga. Ano bang latest? Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Chismoso? Oo, no? Ano pa ba? At hindi ka naman mali. Sabi ko na eh! Dali na, anong meron? Sinong target mo? Si Ma'am Mara. Si Ma'am Mara? Sige, lakasan mo pa. Paabutin mo hanggang doon sa dulo ng EDSA. Ay, si Ma'am Mara? Oo, marami na ako nakalap sa kanya na impormasyon. Ang taray! Kabugin ba naman ang reporter ng GMA News? Seryoso nga ako. Ito ang purpose ko sa buhay for this month. Kakagat ako dyan! Anong nalaman mo sa kanya? Konti pa lang eh. Well, hindi kita masisisi. Masyado masikreto sa buhay ang si Ma'am Mare. Minsan nga iniisip ko, baka pati sarili niya pinaglilihiman din niya. Ilang araw na nga ako nag-check ng social media accounts niya. Ang dami ko nang ginawang fake account sa Facebook. Pero hindi niya ina-accept yung mga friend request ko. Malamang hindi siya mag-a-accept ng friend request kung hindi niya kilala. Bakit kaya hindi mo na lang siya i-add sa sarili mong Facebook? Sinubukan ko na yan. Hindi rin niya in-accept. Hindi ka talaga niya gusto, no? Charot. Huwag kang sumarot dyan. Alam naman natin pareho na totoo yung sinabi mo. Hindi niya talaga ako gusto. Natsitsyempohan ka lang niya pag mainit ang ulo niya. Ang galing mo rin kasing tumiming eh. Ramdam ko naman na may issue talaga siya sa akin. Kaya naman ako ngayon ang gagawa ng issue tungkol sa kanya. Ay hala, may pagganti. Hindi ko pa rin makalimutan yung ipinahiya niya ako last time. Galit pa rin ako sa kanya. Uy, mag-move on ka na doon. Pagagalitan ka pa niya ulit sa susunod. Doon ka na lang ulit magalit. Hindi na uso magpatawad. Gaganti ako. Gagawin ko siya ng issue. Paano mo magagawa yan? Wala kang makalap na chismis sa kanya. Kung hindi mo na ako iistorbohin ngayon, makakapag-focus ako sa pagharap ng chismis tungkol sa kanya. Kaya umalis ka na at magkape. Ay nako, nawalan na ako ng ganang magkape. Samahan na lang kitang mangalap ng chismis tungkol sa kanya. Hindi na. Kaya ko na to. Wow! Strong and independent Marites! I love it! Napagalitan, nasaktan, gaganti.
Yan ako ngayon. Natawa na lang si Jean sa sinabi ko, Papa Dudut. Hinayaan na niya ako sa aking ginagawa at saka umalis na para magkape. Hindi ko alam kung papaano or kung gaano siya katagal na nawala dahil masyado akong nakafocus sa ginagawa kong pang-i-stalk kay Ma'am Mara. Inabala ko ang sarili ko sa paghahalungkat ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Inabot na nga rin ako ng hanggang sa mga kamag-anak at kaibigan niya. Mabuti na lamang at may mutual friends kami at yon ang ginawa kong daan para mas makilala pa ng mabuti si Ma'am Mara. Pinasimplihan ko ang pakikipag-usap sa mga mutual friends namin. Hindi ko nakaklose ang mga yon pero sinadya kong lumapit at makipagkwentuhan para may malaman lang ako kay Ma'am Mara. Hindi ko naman pinahalata na may gusto akong gawing masama. Kaya mabilis lang din silang nagtiwala, Papa Dudut. Nataon pa na may pagkachismoso at chismosa ang mga nakausap ko tungkol sa kanya. Kaya hindi naging mahirap na may malaman tungkol sa kanya. Inabot ako ng ilang araw bago ako nakakuha ng mga juicy na chismis tungkol kay Ma'am Mara. Excited na akong sabihin yon lahat kay Jean. Sinakripisyo ko ang day off ko para lamang makahalungkat ng chismis tungkol kay Ma'am Mara. Sulit naman yon sa akin dahil makakaganti na ako sa kanya. Nagbunga lahat ng hirap ko at lakas ng pagkonsumo ko sa internet ng aming trabaho. Marami na akong nalaman tungkol kay Ma'am Mara. Pakiramdam ko noon napaaga ang selebrasyon ng Pasko. Nagawa ko pa nga ang i-encode at i-print ang mga impormasyon tungkol sa kanya. Natawa na lamang ako sa sarili ko dahil masyado kong tinaasan ang level ng pagiging chismoso ko. Wow ha! Mabuti naman at pumayag ka na rin magkape kasama ako. Busy nga ako nung mga nakaraan, di ba? Ni makasama ka sa Yossi Break, hindi mo na magawa? Namiss tuloy kitang kausap. Namiss din kitang kausap. Pero meron ako mas malaking responsibilidad sa ngayon. Ang pabagsakin si Ma'am Mara. Grabe naman sa pabagsakin. Gusto ko lang siyang gantihan. Ganun din yun, no? May masama ka pa ring balak sa kanya. Sino ba kasi nagsimula? Siya naman tong unang nanakit ng feelings ko. Pinagalitan ka lang dahil sa trabaho mo. Ikaw naman masyado mong pinersonal. Masakit eh. Pag ikaw sinaktan, hindi ka magagalit? Magagalit. Pero hindi ako mag-e-effort para mangalap ng ikakasira ng tao. Hahayaan ko na lang guardian angel ko ang gumanti for me. Iniwanan na ako ng guardian angel ko. Wala akong ibang choice kundi gumanti on my own. Paano hindi ka iiwan ang sama ng ugali mo? Nakakahiya naman sa'yo na palasimba lang kapag gusto manalo sa loto. Oy, huwag kang magbanal-banalan. Kasama kita sa chismisan, oy. Uy, nakakatakot lang kasi yung plano mo, no? Boss na natin yung kinakalaban mo. Walang boss-boss sa akin. Kapag ginawa ako ng mali, gagantihan ko rin ng mali. Mga pinaglalaban mo talaga sa buhay, no? Kaloka. Kaya hindi umuunlad ang Pinas eh. Ano yun? Responsibilidad ko na ang buong Pinas. Ay, hindi ka talaga papaawat. Sige nga, ano bang mga nalaman mo kay Ma'am Mara? Baka naman i-chismis mo sa iba, ha? Hindi Gusto ko ring makita yung pinaghirapan mo. Anong nasagap mo tungkol sa kanya? Marami na. Mas juicy pa kaya to sa bagong lutong liempo. Wow! Nalalasahan ko na ang alat at alta presyon sa chismis na yan. Splok na! Huwag ka magkakamali na iparating to sa iba, ha? Ako pang pinagdududahan mo, alam mo namang kahit masama ka, kakampi mo ko, no? Naniniguro lang. Kasi wasak ang dignidad ni ma'am pag kumalat to. Ay, na-excite ako bigla. Dali na, magsabi ka na. Go, go, go na! Alam mo bang may asawang babae at lalaki si Ma'am Mara? Teka, pinagsabay niya? At sa isang bahay sila nakatira. Juicy! Sure ba to? Sinong source mo? Kapitbahay niya for 15 years. Oh my, mahirap magtiwala sa kapitbahay ha. Hindi tayo sure kung reliable ang mga yan. Kung sabihin ko na ang kapitbahay niya first cousin din niya, paano hindi magiging reliable kung kadugo niya mismo nagsabi? Wait! Saan mo naman nahagilap yung first cousin / kapitbahay niya? Ex niya yung dating kaklase ko.
Oy, ang galing ng connection mo sa kanila ha. So hanggang ngayon, magkakasama silang tatlo sa iisang bahay. Si Ma'am Mara, yung asawa niyang lalaki at yung asawa niyang babae. Oo! Di ba? Hashtag pag-ibig na sa kalam. Grabe! Wala sa itsura ni Ma'am Mara na dalawa-dalawa yung asawa. Alam mo rin ba na sumasamba siya sa isang malaking bato? Ano? Akala ko joke lang yun. Pero may pictures na nahuli siyang sinasamba niya ang isang bato. Nasa kwarto niya. Grabe na yan ha! As in! Marami pa akong nalaman. Sa ngayon, yan lang muna ang masasabi ko sa'yo. Kailangan ko munang i-verify kung tama yung ibang nakalap ko. Hindi pa rin makapaniwala si Jean sa mga sinabi ko tungkol kay Ma'am Mara Papadudut. Pinaulit niya sa akin ang mga detalye para lang masiguradong tama ang mga narinig niya sa akin. Natawa na lamang ako sa reaksyon niya at sinabi ko sa kanya na kahit ako naman ay hindi rin makapaniwala sa mga nalaman ko tungkol kay Ma'am Mara. Hindi nakapagsalita kaagad si Jean Papadudut. Nagtanong pa siya sa akin kung ano yung ibang mga nalaman ko pero tinikom ko na ang bibig ko. Bilang isang maingat na tsismoso ay hindi ka dapat magkwento hanggat hindi pa verified ang mga nalaman mo. Iyon ang natutunan ko sa ilang taong pangangalap ko ng chismis. Nangulit si Jean pero hindi niya ako nadaan doon. Inaya ko na lamang siya na magkape at magyosi para mabaling sa pagre-relax ang atensyon niya. Sinabi niya sa akin na baka hindi siya makatulog dahil sa mga nalaman sa aming boss. Napangiti na lamang ako lalo't naisip ko lahat ng mga iba pang impormasyon na alam ko tungkol kay Ma'am Mara. Mas juicy yon at nakakakilabot kumpara sa mga sinabi ko kay Jean. Excited na akong ipa-verify ang mga yon para malaya ko nang makwento kay Jean ang lahat. Hindi pa kasi nag-reply ang mga taong involved na message ko roon. Gustuhin ko mang i-share kay Jean ang mga nauna kong nalaman, pakiramdam ko ay hindi pa yon ang tamang panahon, Papadudut. Hindi pa masyadong luto ang mga yon. Kumbaga sa itlog ay malasado pa ang pagkakaluto. Oo, at pwede nang kainin ang malasadong impormasyon na yon. Pero mas safe pa rin kung lulutuin ng mabuti bago ihain sa mga gustong kumain. Sa tamang panahon, sabi ko ay maluluto rin ng tama ang chismis na nakalap ko mula kay Ma'am Mara. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Paulit-ulit kong binabasa ang mga nalaman ko kay Ma'am Mara Papadudut. Marami na akong na-imagine na pwede niyang maging reaksyon kapag nalaman niyang alam ko na mga bagay na itinatago niya. Lagi na lang akong napapangiti sa aking mesa sa tuwing binabalik-balikan ko lahat ng madidilim na bagay na alam ko sa kanya. Kapag wala ako sa mood magtrabaho ay panay lang ang tingin ko noon sa listahan ko ng mga bagay na tungkol sa kanya. Doon ako biglang sisigla. Doon ako biglang makakahanap ng inspirasyon para tapusin ang trabaho ko. Panay din ang imagine ko kung anong klaseng buhay ang meron kay Ma'am Mara. Panay ang tanong ko noon kung bakit ganon ang naging buhay niya. Kung bakit ganon ang mga naging desisyon niya sa buhay. Ni sa hinagap ay hindi ko talaga akalain na magagawa niya mga bagay na alam ko. Hindi pa rin nagawang mag-reply ng mga minessage ko na tao tungkol sa ibang impormasyon na gusto kong i-verify tungkol kay Ma'am Mara. Naiinip na ako noon pero pilit kong pinapasukan ng pasensya ang katawan ko. Kating-katina kong ikwento lahat kay Jean. Pero hindi ko yon magawa lalo't nakukulangan pa ako ng mga alam ko. Hindi naman ako kinulit pa ni Jean dahil alam niyang kailangan ko pa ng tamang oras at impormasyon bago ko ilatag lahat ng yon sa kanya. Nagpatuloy lamang siya sa pagpapatay mali siya na kunwari wala siyang alam tungkol kay Ma'am Mara. Laging blanko ang mukha niya sa tuwing nahaharap kay Ma'am Mara. Ganon kagaling magtago ng sekreto si Jean kaya malaki ang naging tiwala ko sa kanya pagdating sa mga sinishare ko sa kanya na chismis. Hanggang isang araw ay biglang nagbago ang lahat.
Nilapitan niya ako para makipagkwentuhan at doon ko nalaman na hindi pala dapat ganon kabilis magtiwala sa iba. Miko! Bakit? Busy ka pa rin? Pahinga muna sa mga chismis kay Ma'am Mara. O bakit naman? Napagod na rin ako maghintay sa mga source ko. Hala, wala pa rin nagre-reply sa kanila? Oo, online naman yung iba pero hindi nagre-reply. Yung iba naman, sinin lang ako. Nakakalungkot, nakakawalang pag-asa. Pero hindi ka dapat sumuko ha. Malapit ka na sa goal mo. Hindi talaga ako susuko. Kailangan ko lang magpahinga. Saka, napapabayaan ko ng trabaho ko. Dami ko tuloy backlog. Gusto mo tulungan na kita sa trabaho mo? Para may time ka pa para mag-verify ng chismis tungkol kay Ma'am Mara. Sipag mo bigla. Gusto lang kitang tulungan sa balak mo kay Ma'am Mara, no? Bakit biglang naging supportive ka dyan? Di ba ayaw mong gumanti ako? Ang exciting naman kasi ng mga nalaman mo tungkol sa kanya eh. Gusto ko pang may malamang iba. Ikaw pa rin ang unang kong sasabihan kapag verified na ang lahat ng impormasyong alam ko. Kahit half-cooked chismis lang, sabihin mo pa rin sa akin. Sige na. Alam mo namang hindi ko magagawa yan. Mas masarap pa rin kapag lutong-luto ang chismis. Eh bakit sa steak, masarap pa rin naman kahit hindi masyadong luto yung karne? Hindi kasi steak si Mamara. Isa siyang manok. Kailangang iluto ng maigi para makaiwas sa salmonella. Sa bagay. Bigla ka nagkaroon ng interes kay Mamara ha? Eh wala kasi masyadong ganap dito sa office eh. Kailangan ko ng extra drama. Yung mga na-share ko lang sa'yo nung nakaraan na sure ako eh. Hayaan mo, malalaman ko rin ang lahat tungkol sa kanya. Ikaklaro ko lang ha. Gusto ko lang ding i-verify. So, dalawa ang asawa ni Ma'am Mara? Oo, Babae at lalaki. yep, At sa iisang bahay lang sila nakatira hanggang ngayon? yep again. Kasama ang sinasamba niyang bato. Yan! At least verified! Nasabi ko kasi kay Leila yung tungkol doon. Bakit mo sinabi? Di ba sa atin lang lahat to dapat? Hindi mo naman kailangan mag-alala kay Leila. Miyembro naman siya ng LGBT. Kaya suportado niya kung parehong babae at lalaking asawa ni Ma'am Mara. O di ba nakahanap tayo ng kakampi sa chismisa na to? Jean naman, apakatanga mo. Dapat di mo ginawa yun. Ang sabi ko nga, dapat hindi ka mag-alala sa kanya. Bukas ang isipan ni Leila sa mga ganyang setup na relasyon. Pero bukas ba ang isip niya sa pakikialam natin sa buhay ng ibang tao? Hindi ko natanong pero may kutob naman akong oo. Yang kutob mo magpapahamak sa atin. Ano bang gusto mong gawin ko? Bawiin ko? Malamang, hindi mo na mababawi yun. Ano ba naman, Jean? Eh, busy ka kasi nung nakaraan eh. Wala akong makakwentuhan. Tapos si Leila yung nandun nung time na yon. So ayun. Nagreklamo rin siya tungkol kay Ma'am Mara, no? Kaya naisip kong safe na magkwento sa kanya. Hindi safe magkwento kahit kanino. Pero bakit kinuwento mo sa akin? Kasi nagkamali ako. Dapat pala, hindi na lang ako nagkwento sa'yo. Ang laki ng tampo ko kay Jean after kong malaman na pinagsabi niya kay Leila ang mga nalaman kong chismis kay Ma'am Mara. Wala namang kaso sa akin si Leila, tahimik siya sa opisina namin at hindi pala imik kung hindi mo chichikahin. Kaya lang dapat ay maging maingat lalo't hindi natin alam kung kailan pipitik ang isang tao at tatraydo rin ka. Hindi tuloy ako mapakali noon after naming mag-usap ni Jean. Inoverthink ko na kung paano lulusutan yon. Hindi ako nakapagtrabaho ng maigi. Panayang labas ko noon para magyosi, para mag-relax at magtanggal ng stress. Sinubukan akong lapitan ni Jean pero sinabi ko sa kanya na huwag na muna niya akong kausapin dahil masama pa rin ang loob ko sa kanya. Tumango na lamang siya at halatang nasaktan sa pagtataboy ko. Hindi niya naman ako masisisi. Malaking kasalanan ang ginawa ni Jean sa akin, Papa Dudut. Inakala ko pa namang mapagkakatiwalaan ko siya pero sinira rin niya ang tiwala ko sa kanya. Iniwasan kong makasalubong si Ma'am Mara. Ganon din si Leila. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa rin akong balita kung nakarating na kay Ma'am Mara ang mga chismis. Panay ang tingin ko kay Leila at nagbabaka sakaling makakuha ako ng clue
kung nagsumbong na ba siya. Panay din ang tingin noon ni Leila sa akin pero hindi ko magawang basahin ang laman ng kanyang isipan. Doon ako mas lalong natakot. Hindi na rin ako ginulupan ni Jean. Hinayaan niya akong magpalipas ng galit. Tinapon ko na rin ang mga sinulat kong chismis kay Ma'am Mara. Kinailangan kong magpalamig muna. Nang hinayang ako sa mga pinaghirapan ko, inansend ko na rin ang mga messages ko sa Facebook sa mga kakilala namin ni Ma'am Mara. Mahirap na ang ma-screenshot at mapabasa kay Ma'am Mara. Kailangan ko munang magpahinga sa chismis. Yun ang paraan para mawala na ang stress ko at mawala na sa radar ni Ma'am Mara. Nagbalik na lamang ako sa pagfo-focus sa pagtatrabaho ko hanggang isang araw. Miko, galit ka pa rin ba sa akin? Tampon na lang to. Sorry na. Hayaan mo na. Magtrabaho ka na lang dyan. Marami pa tayong dapat tapusin. Baka naman tinatapos mo na rin ang friendship natin, ha? Muntik na. Dahil muntik mo na rin ako ipahamak. Tahimik lang naman si Leila, ano ka ba? Tahimik din kung umatake ang mga ahas at buhaya. Alam mo ba yon? Huwag ka na mag-overthink. Wala rin namang nalaman si Ma'am Mara, no? Tingnan mo, ilang araw na pero tahimik pa rin siya. Yun nga ang nakakatakot kapag tahimik na. Alam mo may mga binabantayan na yan para silain. Galawang buhay at ahas. Basta ako, kampante ako na hindi nakalabas ang chismis natin tungkol kay Ma'am Mara. Paano hindi nakalabas? Nakapasok na nga kay Leila yan, di ba? Kasi nga… Miko, Ay, Mamara? sumunod ka sa akin sa office ko. Madali ka. Ano po yun, ma'am? Pumasok ka sa office ko at isara mo ang pintuan. May kailangan po ba kayo, ma'am? Natapos mo na ba yung pinapagawa ko sa yung report para sa branch natin sa Commonwealth? Tinatapos ko na po ngayon. Inuna ko po kasi yun para ron sa Makati. May urgent daw po kasi sabi ni Sir Renzo. Matatapos mo ba ngayon? Kaya po before 5 p.m. Mabuti. Maaasahan ka talaga sa ganyan. Thank you po, ma'am. Kayo naman po kasi yung nag-train sa akin sa ganito. Malaki pong utang na loob ko sa inyo. Wala kang utang na loob sa akin. Ikaw ang naghihirap para makuha mo ang posisyon mong yan. Salamat po ulit. Ikaw din ang ipapadala ko sa Cebu para sa conference natin next month. Ako po? Wala ka namang ibang babayaran. Pwede kang magsama ng isang kakilala mo, pwedeng ka mag-anak o karelasyon. Talaga po? Gusto ko talaga makapunta na Cebu. Thank you, Ma'am Mara. Ipasa mo lahat ng detalye mo at ng makakasama mo papuntang Cebu sa admin natin before Tuesday next week para may ayos ng budget. Galingan mo ron dahil ikaw ang representative ng opisina natin. Hindi ko po kayo ipapahiya, ma'am. Thank you po sa opportunity na to. May iba ka pa bang tanong? Wala na po. Good. Idedemanda nga pala kita dahil sa mga pinakalat mong chismis tungkol sa akin na meron akong 2 asawa at sumasamba ako sa bato. Ma'am? Siguro naman may magaling kang abogado para ipagtanggol ka sa korte pag nagharap-harap na tayo. Ma'am Mara, mag-explain po ako. Hindi na kailangan. Ipunin mo na lang yan pag nagkaharap-harap na tayo. Para na rin yan sa protection mo. Ma'am. Makakaalis ka na. Yung mga detalye na kailangan para sa Cebu Conference, pakiayos mo na. Salamat. Opo. And Miko, Ano po yun, ma'am? walang personalan, trabaho lang. Pakisara na lang ang pintuan paglabas mo, ha? Thank you. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi ni Ma'am Mara sa akin. Kinurot ko ang sarili ko para lang makita kung nananaginip ba ako pero masakit ang kurot na natamo ko. Totoo ang lahat. Nanginginig akong lumabas ng opisina ni Ma'am Mara at hindi rin ako nakalakad kaagad at nanatili lamang ako nakatayo sa harapan ng pintuan ni Ma'am Mara. Hindi ko alam kung ano ang uunahin noon, ang mag-isip ba o tumakas sa opisina namin. Napansin ng mga katrabaho ko na para akong nababalisa. Tinignan ko sila na kunwari ay normal lang na araw yon, Papa Dudut. Sinikap kong maglakad ng mabilis pabalik sa aking mesa. Lahat halos ay nakatingin sa akin.
Hindi ko alam kung meron na ba silang alam o wala pa. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang gagawin. Pinasahan na ako ng letter mula sa attorney ni Ma'am Mara sa kasong handa nitong ipataw sa akin. Naiyak na lamang ako habang paulit-ulit kong binabasa yon. Hindi ko magawang maghanap ng abogado dahil nabigla pa rin ako sa mga nangyari. Hindi ko pa rin magawang iproseso ang lahat. Hindi ko na magawang malapitan si Ma'am Mara sa hiya dahil sa mga nangyari. Profesional pa rin sa akin si Ma'am Mara kahit gano'n na ang nangyari. Parang sa aming dalawa, kahit ako ang maraming nalaman na nakakahiya sa kanya ay para bang ako itong mas napahiya sa lahat. Kaya gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyong lahat na mga tagapakinig ng programang Barangay Love Stories. Gusto ko pong malaman kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko. Mukhang desidido na si Ma'am Mara sa kanyang demanda laban sa akin. Lubha itong nagpahirap sa akin. Lalo na't nalaman na rin ng buong opisina ang nangyari. Halos wala na akong mukhang maiharap sa kanila, Papa Dudut. Ang dating tsismoso ay siya namang ngayong tampula ng tsismis. Sana ay magawa niyo kung matulungan sa aking kinakaharap. Abangan ko po ito sa inyong Facebook Live sa Barangay LS. Muli maraming salamat po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Miko. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1